Hindi ko malilimutan kung gaano ako kasaya kapag sinusulyapan niya ako. Kung gaano ako nasasaktan at nalulungkot kapag binabaliwala niya ako na parang hangin. This house knew it all. Alam na alam nito ang mga nararamdaman ko. This is where I fell in love for the first time. Dito nahulog ang puso ko kay Alden. Minahal ko siya kahit alam ko ang totoo na sila na Michelle noong mga panahon na iyon. I fall in love with him despite his rudeness, despite of his coldness, despite of his imperfections. Saksi ang bahay na ito. Hindi ko makakalimutan ang unang halik at ang pagbibigay ko ng sarili ko sa kanya. This is our house, kung saan nangyari ang lahat ng saya at lungkot sa aming dalawa. Kahit nanginginig, nagawa ko mag-doorbell. Ma'am Amber? Gulat na sabi ng guard nang makita ko. I could not smile. Parang mahuhulog na ang mga luha sa mga mata ko. I am happy to see our house again because for the first time, I am close to my home. Tuloy-tuloy akong pumasok sa loob. Ramdam ko ang malakas na pagkabog ng puso ko. I am happy to step here again. Amber! Ma'am Amber! Kita ko ang galak sa mukha ng mga katulong namin nang makita ko. Dahan-dahan kong iniikot ang mga mata ko sa kabuuan ng first floor. It's clean and still the same. Walang halos pinagbago. I miss it here. Dito ko sinasalubong at hinahatid si Alden kapag nagtatrabaho. Manang, may inambati ko gamit ang nanginginig na boses. I want to cry. Anak, mabuti naman at tumalaw ka. Hindi ko matigil ang pagmamasid sa bawat sulok. Miss na miss ko na ang pakiramdam ng nandito. This house looks so empty. I want to live here again. I should be here. Dito dapat ako nakatira ngayon. Hindi ko na maintindihan pa ang ibang sinabi ni Manang Celia kasi dinadala ko ng isip ko sa itaas. Ginawa ko ang sinisigaw ng puso at isip ko at hinayaan naman nila ako. Dahan-dahan ako na humakbang sa hagdanan para makapunta sa second floor nitong bahay namin. Tuluyan ang nahulog ang mga luha na kanina ko pa pinipigilan nang matunghayan ang pinto ng kwarto ko dati at kwarto ni Alden. Pinilit kong maglakad para makapunta sa kwarto. I am crying silently while trying to open the door at nang mabuksan ko ito, tuluyan ang lumabas ang hikbi ko. The familiar bed welcomed me. It's still the same, clean and with my scent. Nandoon pa rin ang mga naiwan ko sa itaas ng bedside table. Still the same. Parang kahapon lang nangyari ang lahat. Parang hindi ako umalis. Parang hindi taon ang lumipas. Oh God! Naiiyak na sabi ko sa kanagpa siya na buksan ang pinto ng walk-in closet. Halos mapaupo ako sa sahig nang makita ang mga damit kong naiwan. Nandoon pa rin sila kung saan ko inilagay. Walang nagbago, walang gumulo. Napaawang ang labi ko kaya kaagad kong inilagay ang parehong palad ko doon. My makeup and my dresser are still there. Mga pabango at mga hair curlers. Everything are still here. They are still here. My presence is still here. Natigil ang pagmasid ko isa-isa na may biglang bubukas ng pinto. Kaagad ko iyong nilingon at parang umatras lahat ng luha ko nang makita si Alden sa hamba nito. He looked so shocked. Hinihingal siya ng konti na parang pagod na pagod. Amber, sambit niya gamit ang paos at nanginginig na boses. Kaagad kong pinunasan ang mga luha sa pisngi ko sa kapilit ng umiti sa kanya. Bumisita ako. Sana hindi. Namilog ang mga mata ko nang humakbang siya ng malaki para malapitan ako. Ipinulupot niya kaagad ang braso sa bewang ko. Ramdam ko ang paghahabol niya ng hininga. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko, lalo na ang amoy na amoy ko na siya ngayon. Alden is now hugging me. Kaagad kong pinunasan ang mga luha sa pisngi ko sa kapilit ng umiti sa kanya. Bumisita ako. Sana hindi. Namilog ang mga mata ko nang humakbang siya ng malaki para malapitan ako. Ipinulupot niya kaagad ang braso sa bewang ko. Ramdam ko ang paghahabol niya ng hininga. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko, lalo na nung amoy na amoy ko na siya ngayon. Alden is now hugging my waist. He is here with me. Amber, Tom. Alden. Naputol ang sasabihin ko kasi biglang nagdikit ang mga ilong namin. Naging kalmado ang paghinga niya at kita kong unti-unti din siyang pumikit. I'm sorry.
Sa pagkabasag ng boses niya, doon ulit tumulo ang mga luha ko. Alden, I don't know. Biglang dumikit ang mga labi niya sa mga labi ko. Sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi ako nakagalaw kaagad. He gasped while his lips are still on mine. Unti-unti kong ipinikit ang mga mata ko at kasabay nito ay ang paggalaw ng mga labi niya sa marahang ritmo. Parang nakikiusap. Sobrang banayad na nakakahimatay. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Paulit-ulit na bulong niya habang patuloy akong hinahalikan. And I followed my heart. I kissed him back with the same gentleness. Para akong lumilipad sa alapaap. My heart is beating as we kiss each other. I can't help but to be happy. Sobrang saya ko. I am kissing him again. After how many years? After the pain, heartaches and sorrows. Palagay ko ngayon lang ako nakalaya sa sakit. I broke up with her. Tumigil kami sa halikan at kapwa kami naghahabol ng hangin. Alden? I broke up with her. Take me back, please. I want you to take me back. I will be a better man for you. Take me again. I am begging you, wife. I will bend my knees for you. I want you to take me back. Napaawang ang labi ko dahil sa luha na kumawala mula sa mga mata ni Alden. Alden is crying right now. My love is shedding tears for me to take him back. I can't believe it. Alden, I am sorry. I'm sorry for being a jerk. I'm sorry for everything. Kung kaya ko lang ibalik ang oras, gagawin ko para maitama ang mga mali ko. I am sorry. Forgive me. I am begging you. I am begging you, wife. Nanginginig na sabi niya habang diretso ang titig sa mga mata ko na sagana rin ang luha. Alden, I am sorry, wife. I am so sorry. And in that, his lips found mine again. Tuluyan ko nang pinakawalan ang sabik sa buong katawan ko. I immediately encircled my arms on his neck as he held my waist tighter. Tom, I missed you. Dahan-dahan niya akong pinahiga sa malambot na kama at kaagad na pinaibabawan. I immediately gripped his hair to kiss him more. I miss the sweetness of his mouth. I miss him. I miss everything about him. I miss feeling this heat. I miss his weight on me. I just misses it so much. He was about to pull my pants down when we heard a loud sound. Pareho kaming natigil at napalingon sa pinto kung saan sama ng Celia na nalalaki ang mga mata at ang dalawa pang mga katulong. No. Shit. Diyos mio, itong mga batang ito. Mabilis na binalot ni Alden ang halos subad na naming katawan ng comforter. Dali-dali naman lumabas si naman ng Celia na halos bumangga pa sa pinto. Nahihiya ako nagtalukbong ng kumot sa kanapapikit ng mariin. I was already topless. Ang pants ko hanggang itaas na ng tuhod. I was already exposed. Nasa itaas ko pa rin si Alden. Ramdam na ramdam ko ang init ng katawan niya. Naginit ang magkabilang pisngi ko sa hiya. Sakit ng puson ko. Shit. Alden, tayo na. Naihiyang sabi ko pero hindi niya ginawa. Humiga lang siya sa tabi ko sa kaniyakap ako ng mariin na hinayaan ko na lang. This is my paradise. Bahala na. I will follow my heart from now on. We almost did it. Hindi ako makatingin kay Manang Celia dahil sa hiya. Si Alden naman parang hindi naapektuhan. Gusto ko na tuloy umuwi. I cleared my throat because of too much awkwardness. Pabalik-balik sa amin ang tingin ni Manang Celia. Alden is sitting comfortably beside me like everything is alright. At ako dito parang hihimatayin na. Tumayo ako nang hindi ko na makaya ang tensyon pero kaagad na nahawakan ni Alden ang kamay ko. Kaagad na nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam ang mainit niyang kamay kaya marahan ko siyang nilingon. Where are you going? Can I go home? Kumunot ang noon niya sa sinabi ko sa kadahan-dahan na ring tumayo. Nailang akong napatingin kay Manang Celia na nakatayo pa rin sa hindi kalayuan na para bang kapag hindi siya magbabantay, may mangyayari na hindi maganda. What? No.
Mabilis na sabi ni Alden kaya napalunok ako ng mahina. Nakasuot pa rin ng slacks at long sleeves si Alden pero nakabukas ang 4 na botones at magulo ang buhok niya. He looks so hard. Okay, but I kinda remember what happened. Ay, pinukol niya ako nang naiinis na tingin kaya napanguwi na lang ako at tumahimik. Maybe this is the perfect time to tell him about Thea. Marahan niya akong hinila para muling dalhin sa taas kaya nagpadala naman ako habang pasulyap-sulyap kay Manang Celia na naliliit ang mga matang nakatingin sa amin. Aangal sana ako kalaunan pero nang mapagtanto ko na nasa painting room ko noon kami pupunta, napaawang na lang ang mga labi ko. Nagagamit pa rin ba ito? Pinapalinis ko to araw-araw. My clean painting room welcomed us. Nagip ng mga mata ko ang mga painting na ganoon pa rin ang itsura. Namasa ang mga mata ko sa kamarahan na nilapitan isa-isa ang mga painting na ginawa ko noong nandito pa ako. I have this familiar feeling inside my heart. The warmth is still here. Isa-isa kong hinaplos sa mga painting na buong akala ko'y wala na. Na buong akala ko'y napabayaan na. These paintings are my heart. Dito ko ibinuhos lahat ng nararamdaman ko noon. Hinawi ni Alden ang buhok ko, saka siniksik ng marahan sa leg ko ang mukha niya. Marahan kong pinunasan ang luhang kumawala saka bahagya siyang nilingon. Biglang nagtagpo ang mga mata namin at kita ko ang bahagyang pagkaawang ng mga labi niya. I know that I did so many ungrateful things. Sorry. It's already late when I realize everything. I am so sorry. Alam kong walang kapatawaran ng mga ginawa ko sa'yo. I became a selfish jerk that I did not dream of. Mas lalong nahulog ang mga luha ko sa sinabi niya. Dahan-dahan ko siyang hinarap nang hindi inaalis ang mga mata sa kanya. Pumula ang mata niya kaya bahagya siyang kumurap. Alden, wife, babawi ako. Babawiin kong lahat. Let me heal the wounds that I caused you. Marahang sabi niya kaya humihikbi akong tumungo sa kaniyakap siya ng mahigpit. Hearing those words from Alden made my heart jump in joy. Minamahal ko siya na ilang taon na hindi ko naisip na darating ang pagkakataon na sasabihin niya ang mga salitang iyon sa akin. My heart just hole for him to notice me. Isang sulyap niya lang noon masaya na ako. Hindi ako humangad pa ng labis. Hindi ko pinangarap na magiging akin siya ng buo pero kung mangyari man iyon tatanggapin ko ng buong puso. Alden is my love and he will always be, despite of everything. I did not expect this. Umiyak na sabi ko kaya dahan-dahan niyang pinunasan ang basa kong pisngi. Shit, I am a bad person. Plaga kong iniisip noon kung bakit nananatili ka sa akin kahit na wala akong ibang ibinigay sa'yo kundi sakit ng loob. I always ask myself if I deserve you even though I know that I don't. I deserve all the punches in the world for making you cry, for treating you like a trash. Sinabsub ko ang mukha ko sa dibdib niya at doon humagulhol dahil hindi ko kaya ang mga pinagsasabi niya. I was hurting because he thinks that he doesn't deserve me. And here I am also thinking that I am less for him. Kulang na kulang ako. Alden, don't say that. He slowly lifted my face up and gently tasted my lips. Napaawang kaagad ang mga labi ko sa simpleng halik na iyon. I heard his curses and after that, he kissed me even more. Kaagad ko rin ibinalik ang nagbabagang mga halik niya. It is all over me. Parang pinapaso ang katawan ko ng kakaibang init. We shared heat kisses while our hands are busy touching each other's sensitivity. Let's go. Marahang bulong niya sa kaunti-unti akong binuhat at ilang sandali pa, naramdaman ko na lang ang malambot na kama sa likod ko habang siya'y nasa ibabaw ko para paulanan ako ng halik. She was about to unzip my pants when a loud knock on the door made us both stop. Nagkatinginan kami at parehong naghahabol ng hininga. Who the hell is that? Inis na bulong niya kaya nagkibit balikat na lang ako. Akmang papatakan niyang muli ako ng halik sa mga labi pero kaagad akong umiwas kaya sa pisngi ko napunta ang halik niya. Umber. Nahihirapang tawag niya pero bahagya ko siyang itinulak sa kamarahan na itinuro ang pinto.
Napaka-importante. Mas importante tayo. Alden. Nawawala ng pasensya siyang tumayo kaya kaagad na rin akong umupo. Napangiti ako dahil sa inis sa mukha niya. Mabilis kong hinagilap ang damit ko sa kakaagad na isinuot. Kaya sinamaan niya ako ng tingin bago naglakad papunta sa pinto. What is it? Sir? Ma'am? May nagwawala pong babae sa labas. Ayaw pong paawat. Bigla akong kinabahan sa sinabi ng katulong. Dali-dali akong umalis sa kama saka lumapit sa kanila. Ano po yun? May nagwawalang babae po sa labas. Hinahanap sa sir. Kagad na pumasok ang itsura ni Michelle na nagmamakaawa sa utak ko. Siya kaya yun? Sino? Tanong ni Alden pero marahan ko siyang itinulak para kumuha ng bagong damit na kagad niya namang ginawa. Parang walang pakialam sa nangyayari loko dahil nagawa pa nitong magbihis ng simpleng cotton short saka plain na black t-shirt. Si Michelle kaya yun? He shrugged his shoulders. I don't know. Mas lalo akong kinabahan sa naisip ko hanggang sasabay kaming bumaba. Natanaw kong halos lahat ng mga maids ay nandoon sa gate. I heard the scream, so my eyes widened. Kagad ako nataranta at naunang lumapit doon. Amber! Tawag ni Alden sa kamarahan akong inilipat sa likuran niya. Ma'am! Sir! Tuloy ko nakita si Michelle na pilit na kumakawala sa hawak ng dalawang guards. Don't! Kaagad na sigaw ko kaya nahagip ako ng tingin ni Michelle. Nalilisik ang mga mata niyang namumula. Nangingitim rin ang ilalim ng mga mata niya at gulong-gulo ang buhok. I suddenly forgot how she looks when she's well. Para siyang baliw. I mean, she doesn't look so good. Alden! You are betraying me! What are you doing with that woman? Sigaw niya at mas pumiglas pa kaya nataranta kaming lahat. Mas lalo akong itinago ni Alden sa likuran niya na nanatili lang na kalmado. Tatawag na ba tayo ng pulis? Alden! Hindi ba sabi mo noon ako lang? You love me! Bakit kayo magkasama? Kita ko kung paano lumandas ang luha ni Michelle sa pisngi niya patungo sa leeg. Nakakaawa siya. Nagkalat na rin ang eyeliner niya kaya mas lalo siyang nagmukhang kawawa. Michelle, what are you doing here? Tanong ni Alden sa kamarahang hinawakan ang nanginginig kong kamay. Bumaba ang mga mata ni Michelle sa kamay namin ni Alden. Mas lalo siyang nagwala dahil doon kaya pilit kong inalis ang kamay ko sa pagkakahawak ni Alden pero hindi ko rin nagawa. Stay away from my fiancé! Malandi ka! Sigaw niya habang nakaturo sa akin. Parang nawawala na siya sa sarili niya. Kita ko ang maraming sugat at pasa sa magkabilang braso niya. She looks awful and devastated. Naawa ko. Alden, ang dami niyang sugat. Nanginginig na sabi ko pero hindi ako binalingan ni Alden. Michelle, go home. No! Gusto ko kasama ka. Ayoko. Ayoko nang wala ka, Alden. Come with me. Napaawang ang mga labi ko. Masyado niya bang mahal si Alden para gawin ito? I am in love too pero kaya ko bang gawing kawawa ang sarili ko para sa pagmamahal? Alden, puntahan mo siya. Amber, please. Mayinang sabi ni Alden sa mas lalong hinigpitan ng hawak sa kamay kong nanlalamig at nanginginig. She needs you. Nanginginig na sabi ko kaya nilingon ako ni Alden gamit ang naliliit na mga mata. You won't push me, right? Tanong niya kaya napapikit ako ng mariin. But she needs you. Amber, please. Stop talking if you'll just send me away. Marahan niya ako niyakap ng patagilid kaya sumubsob ang lumuluha ko mukha sa dibdib niya. I can still hear Michelle's yell. Hindi ko alam kung ano magagawa ko. She is begging for her love. She's begging. I beg too. Alam ko ang pakiramdam pero bakit gusto kong maging makasarili ngayon? Gusto kong ako naman. Alden. Umiiyak na bulong ko hanggang sa narinig ko na lang ang mga pulis na paparating. Mas lalo la ako niyakap ni Alden habang sumisigaw at nagwawala si Michelle doon. She keeps on calling Alden's name. She's crying her heart out. I was crying too. I was crying because I couldn't be kind. Hindi ko na kayang maging mabait. I want to be selfish at this time. We're okay now. Marahang bulong ni Alden saka kami marahan na naglakad para bumalik sa loob habang iyak ako ng iyak sa dibdib niya. Papatayin kita, Amber!
I will kill you! Kukunin ko ang dapat na akin! Napalingon ako sa labas dahil sa nakabibinging sigaw ni Michelle. Mabilis na tinakpan ni Alden ang mga mata ko. Nanlalaki ang mga mata ko sa takot at gulat pero isang marahan na halik ang ibinigay niya sa noo ko. Kaya naging kalmado ako. It's fine. Let's go. Mahinang sabi niya kaya naluluha akong tumango at nagpadala sa hila niya papunta sa taas. Amber, I will stay with you from now on. Let me erase my sins. Let me be a better guy for you. Mas lalo ko siyang niyakap at napahagulol na lang ako ng iyak. I was born with a golden spoon. I may be kind, but I am not perfect. But hearing his words made me think that I am the only perfect woman in the whole world. His words gave so much impact. It gave me a wonderful feeling. Nag-uumapaw na saya. Thank you. Thank you very much. No, Amber. Thank you for accepting me again. Thank you for still understanding my flaws. No matter how imperfect you are, Alden, you will still be perfect on my eyes. You are too much for me. I have loved you and still love you until now. At alam kong imposibleng mawala pa ito. Maybe because we were destined. I will cry and cry again for love. Because this time, it will be worth it. Mom, where are we going? Inosenteng tanong ng anak ko kaya napatitig ako sa mukha niya. Dadalhin ko siya ngayon kay Alden. Thea, do you want to meet your dad? Masigla siyang tumango ng 3 beses dahil sa narinig kaya marahan akong ngumiti. Yes, I want to! Kita ko ang saya at excitement sa mukha niya. My plan was already set. Noong inihatid ako kagabi ni Alden, naisip ko ito kaagad. At ito rin ang dahilan kung bakit hindi ko magawang sabihin sa kanya kahapon. Kahit buong araw kami magkasama. This is the right time to do this. Alam kong ito na. May lakas ng loob na ako. Hindi ko na patatagalin pa. I will claim this perfect timing. Okay. We'll meet your dad today. Be kind, okay? Yes, Mom. Yes. Promise. Quiet, okay? Habang pababa kami sa hagdanan, tumatalon-talon pa siya, kaya hindi ko rin maiwasang maging masaya. But I was also nervous for Alden's reaction. Alam kong magagalit siya. Who won't? I just keep his daughter from him for how many years. Pero sana mapatawad at maintindihan niya ako. Mom, where's my dad? I sigh and put my pointing fingers on my lips for her to keep quiet. Napahagikik naman siya saka tumahimik na lang. Nang makapasok na kami sa kotse, kagad kong kinuha ang phone ko. I sigh first before dialing Alden's number. Tahimik naman sa Thea na nag-aabang sa sasabihin ko kaya sinabihan ko ulit siyang tumahimik. She nodded like a good girl and in that moment, Alden answered my call. Alden? Mahinang sabi ko sa phone kaya nalaki ang mga mata ni Thea pero hindi siya gumawa ng ingay tulad ng inuutos ko. Yes, wife? Any problem? I'm in the middle of a meeting. Nalaki ang mga mata ko sa sinabi niya but I can't deny that my heart jumped when he called me wife. Pero nasa meeting siya? I have to tell you something. Can I go there? Maingat na tanong ko at muling sumulyap kay Thea na halos idikit na rin ang tenga sa phone para may marinig lang. Of course, I'll be done in a minute. Don't you want me to fetch you? Wala sa sarili ako napangiti dahil sa lambing ng tono ng boses niya. Hindi ko akalain na si Alden ang kausap ko ngayon. No, I'm on my way. Malambing na sabi ko din. Totoo nga na may meeting siya dahil may mga naririnig ako na nagsasalita sa kabilang linya. And this rude CEO is talking to me right now. Okay, see you. I feel so special because you'll visit me here today. Is it bad to get excited? He chuckled so I bit my lower lip. Whatever, Alden. Just don't get mad at me after this. Pinatay ko na ang tawag matapos iyon sa kahuminga ng malalim. Maigpit ko rin na niyakap ang anak na kanina pa nag-aabang. Was that my dad? That's why you look like kilig earlier? Inosenteng tanong ni Thea kaya napangiti ako ng mahina kahit kinakabahan ng matindi. Yes, that's your dad. And yes, I am kilig.
Sagot ko kaya tumawa siya ng mahina saka kumanta ng mahina dahil sa sobrang excited. Na-imagine ko na magiging reaksyon ni Alden sa isipan ko. He'll get mad and he will ignore me. Hindi magandang ginawa ko na pinatagal ko pa ang pagpapakilala sa anak ko but at least I am making a move now. At least I won't hide Thea again. Dahil sa ngayon tatatagan ko na ang loob ko. Nang makapark kami sa labas ng building ng company ni Alden, doble-doble ang kaba ko. Kagad din akong nanginig sa kanamawis ng malamig. Huminga ako ng ilang beses bago kabado na bumaba at sumunod naman si Thea. Are we here? Mahinang tanong niya na hindi ko nagawang sagutin. Napalunok ako ng ilang beses sa katahimik na nagdasal. I am afraid and nervous. This is it. Wala nang atrasan ito. I must face this and the consequences. This is all my fault, after all. Good morning, ma'am. Bati noong guard nang pumasok kami. Kita ko ang panlalaki ng mga mata ng guard nang mapatingin ito kay Thea. Inosente lang naman na inilibot ng anak ko ang tingin niya sa paligid. Parang pinag-aaralan niya ang lahat. Hindi ko alam kung anong nasa isip niya. I was so nervous. I might faint because of it. Napapatingin sa amin ang mga empleyado na nandito pero sa anak ko nagtatagal ang mga mata nila na parang alam na alam na. Is this my dad's? Napaigpit ang kapit ko sa kamay ng anak habang pinipindot ang elevator na sinakyan namin noon ni Alden noong nagpunta ako dito. When the elevator opened, my heart went wild. Para nagdadalawang isip pa ako na pumasok pero sa Thea na ang kusang humila sa akin para gawin iyon. Please Alden, huwag kang magalit sa akin. Piping dasal ko. Ramdam na ramdam ko ang malamig na pawis na namumuo sa noo ko because of what happened yesterday. My hopes went high. Dahil sa mga ipinakita niya, bumalik ang pag-asa ko. Pero iba ngayon, umaasa na ako ng sobrang taas. Mom, you're shaking. Puna ni Thea pero nagawa ko pang umiti ng pilit sa kanya. When you meet your dad, you'll hug him so tight, alright? And plant a lot of kisses all over his face. Don't speak in Spanish because you won't understand. Your dad is a great guy, Thea. Sabi ko na kaagad tinanguan ng anak ko na kanina pa excited. I won't really do that, Mom. Nang bumukas ang elevator, parang gusto kong umiyak. A familiar woman welcomed us. I remember her to be Alden's secretary. Napaawang ang labi ng babae hindi dahil sa akin kundi dahil sa anak ko. Who are you? Masungit na tanong ni Thea kaya mabilis ko siyang hinila ng mahina. Ma'am. Gulat na sabi ng secretary ni Alden habang pabalik-balik sa amin na Thea ang mga mata niya. Ay, tapos na ba ang meeting ni Alden? Nanginginig na tanong ko at mabilis naman siyang tumango bilang sagot. Natataranta siya naglakad papunta sa pinto ng opisina ni Alden kaya napasunod naman ako habang hawak si Thea sa kamay. Parang hindi lang ako ang kinakabahan dito. I feel like I'm gonna pee on my pants. I'm nervous, Mommy. Sandali ako napatulala nang umabot na kami sa harap ng office ni Alden. Bubuksan ko na lang ang pinto pero hindi ko pa magawa. I am shaking too much. I am nervous. Nanunuyo rin ang lalamunan ko. My knees are weak and my eyes watered. We're here, baby. Prepare yourself. Nanginginig na sabi ko sa anak kong diretso lang ang tingin. Pinuno ko ng hangin ng baga ko sa kadahan-dahan na itinulak ang pinto ng office. The door made a weird sound and when it finally opened, my eyes immediately went to Alden. Nakatutok siya sa computer. Thea gasped beside me. She knew. Kilalanin niya kung sino si Alden. Alden. Tawag ko gamit ang paus na boses kaya mabilis na nag-angat ng tingin si Alden. He immediately smiled and stood up. Mabilis siya naglakad papalapit pero nang mapadako ang mga mata niya sa kasama ko, unti-unti siyang bumagal hanggang sa tuluyang tumigil. Kita ko ang pagkunot ng noo niya pati na rin ang pagtataka sa mga mata. Kaagad na nahulog ang ilang butil na luha mula sa mga mata ko habang tinitingnan siyang nakatingin kay Thea. Thea is somehow shocked. Hindi rin siya makagalaw. Kahit nanginginig at nangihina, nagawa kong lumuhod ng bahagya para pumantay sa anak na diretso ang tingin kay Alden na hindi kalayuan sa amin. Look at me, baby. Naiiyak. Napagkuha ko ng atensyon ng anak ko na kaagad niya rin ibinigay sa akin. Mommy,
Is he... He is your dad? Can you hug him for me? Humihikbing sabi ko kaya mabilis na tumango sa Thea at wala pang isang segundo. Kumawala na siya sa akin saka mabilis na tumakbo papunta kay Alden na nakatulala pa rin. Daddy! Daddy! I have a daddy now! Mas lalo na ako napaiyak dahil sinisigaw na iyon na Thea. Hindi ko na pinigilan pa ang pag-upo sa higa habang pinagmamasdan kung paano salubungin ng isang yakap ni Alden sa Thea. He immediately carried our daughter and buried his face on Thea's neck. Rinig na rinig ko malakas na hikbi ni Thea. I heard Alden's curses but Thea's sobs were louder. Jesus, I have a daughter! Iyak ako ng iyak habang nakatingin sa kanila. Kita ko kung gaano kahigpit ang yakap nila sa isa't isa. Alden planted a lot of small kisses on Thea's hair as he hugged her even more. Humihikbi naman si Thea saka mas lalo pang yumakap sa leeg ni Alden. Daddy, I am Thea. Do you remember me? We met before. Mom said that we look alike but you didn't recognize me. Daddy, do you like me? Napatakip ako sa mga labi ko dahil sa nanakit sa boss ng anak ko. All this time, I thought she was okay. Ang dami niya palang itinatago sa murang edad. I am hurting my daughter so much and I am hurting Alden too. I'm sorry, baby. I'm really sorry. I am here now. I won't leave you. Nagawa kong tumayo kahit sobrang nangihina mga binti ko. Hindi ko maalis ang mga mata sa kanila. They are hugging each other too much na parang ayaw nilang pakawalan ng isa't isa. Sa gitna ng pagyayakapan nila, biglang napunta sa akin ang matalim na mata ni Alden. Natigil ako sa pagikbi at natulala na lang sa kanya. I could see hatred in his eyes. Hindi ko matanggap. Inaasahan ko ito pero ayokong tanggapin. I'm sorry. I mouthed but he just hugged our daughter even more. Like, he doesn't care about me. Please, huwag kang magalit. Please, Alden. Ilang minuto pa nilang niyakap ang isa't isa hanggang sa muling tumingin sa Alden sa akin. This time kita ko na ang pamumula ng parehong mga mata niya. Seeing them right now made me regret. Nagsisisi ako na hindi ko kaagad ipinaalam sa kanya. Daddy, why are you not with us for 5 years? Napaawa ang mga labi ko sa naging tanong ni Thea kay Alden. Kita ko ang pagdadalawang isip at sakit sa mga mata ni Alden pero imbes na sumagot, mas pinili niya na lang napatakan si Thea ng isang mariin at matamis na halik sa noo at sa magkabilang pisngi.